Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Come on, tayo manalangin. O Panginoon naming Diyos, Panginoon, salamat po sa makapal mong presence na nararanasan namin ngayong umaga, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa napakabuting bagay na ginagawa mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, tunay nga na napakadakila mo, Diyos. Wala kaming ibang masabing salita na magkukumpara, Panginoon, para masabi namin na napakadakila mo, Panginoon, sa buhay namin. And Lord God, we know and we believe, oh God, na wala po kami maipagmamalaki sa harapan mo, Panginoong Diyos. Anumang bagay ang meron kami, lahat po yun ay galing sa iyo, o dakilang Diyos. Panginoon, dalangin namin, Panginoon, sa umagang ito, sa maghapon na ito, samahan mo po kami. Lord God, sa pag-aawitan pa lang namin, nandun na ang presensya mo, Panginoon. And I declare, oh God, na may gagawin kang magandang bagay sa aming pakikinig. May itatanim ka sa puso namin sa aming pakikinig, Panginoon. At mailalagay ka, Panginoon, sa buhay namin, sa aming pakikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Maraming pong salamat. To you be the highest praises, highest glory, and highest honor. In Jesus' name we pray. Palakpakan natin ng Diyos. Sabihin natin ang amen and amen. Praise God. Praise God. Amen. Before we start, inaanyayahan po namin ang mga kids. Punta po kayo kay Teacher Lenny. Takbo agad. Punta po kayo kay Teacher Lenny at kayo po ay magkakaroon ng Sunday School. Praise God. At sa mga nakaupo po, you can occupy. Nakatayo po pala. Marami pong seats po dito. Pwede po nating i-occupy. Praise God. Ang dami po natin. Ang dami pong nakatayo sa likod. Praise God. Isa pong malakas sa palakpak sa ating Diyos. Amen. Alam niyo po, sige po yan, settle po tayo. Yan. Sa mga kids po, sama po kayo sa teacher, punta po kayo sa likod. Mayroon po silang libreng foods, yung mga bata po. Amen. Alam niyo po, let me share to you just a quick. Pagising ko po kaninang umaga, hinipo ni Lord ang aking puso. And I felt the urge to pray. Kanina po umaga, alam niyo po, kaninang umaga, pagising ko, parang sinasabi sa akin ni Lord, I will do something great today. Pagising ko po kanina, nakahiga po ako sa kama, tapos ang ginawa ko po, di po ba sa kama, nakaluhod akong ganun sa kama, tapos nakayak ako. Alam niyo po yung pakiramdam na umiiyak ka hindi dahil may pagsubok ka o problema. Umiiyak ka kasi sobrang buti ng Diyos. Amen. Kanina umaga po, alam niyo, palakpakan po natin si Lord. As I pray this morning, nakayakap po ako sa unan ko, tapos nakaluhod po ako, iyak po ako na iyak. Sabi ko, Lord, thank you po. Alam ko po that this last Sunday, Panginoon, we will experience that theme na feeling blessed. Amen. Panghawakan po natin. At napatunayan ko po ito as I heard and as we worship God. Sino po dito on experience, awitan pa lang ang presence ng Diyos. Amen. Kaya sabi ko, Lord, thank you, Lord, kasi alam ko po that this day is truly yours. Amen. Praise God. So before we start po, let us first recite our calling verse, Luke 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus. He is the anointed one. At naman po i-declare ang ating J1 culture. Number 1, I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ, and I am not extreme. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Praise God. At sa mga kung kayo po ay reminder lamang po, sa church po natin may dalawa po tayong service, first service at second service. And ngayon po, meron na din po tayong gawain po. Praise God. Palakpakan po natin. Sa Balete po, yan, praise God. Ngayon po ay
Yan, praise God. Palakpakan po natin si Lord. Meron na po tayong extension sa JA1 Balete. Praise God. Palakpakan po natin ng Diyos. Alam niyo po, sa bayan po kasi ng Batangas, isa po ang Balete sa walang JA1 pa. So, biyaya po ni Lord, nagkakaroon po tayo doon ng third service, 2 p.m. Praise God. Pwede po kayong pumunta. Sa ngayon po, doon po kami sa bahay ni Nanay Abe muna. Pansamantala. Ay, bahay ni Ramon Banji po pala. Praise God. Doon po kami, tapos nagkakantahan po kami. Literal na service po. Naghahanap po kasi kami ngayon ng pwedeng upahan doon na lugar sa bayan ng Balete para meron po talaga tayong actual na place for JA1 Balete. Amen po. Palakpakan po natin si Lord. At alam ko po na sa amin pananalangin, may raming dadalhin si Lord na mga tao sa lugar na yon. Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Ano po? Yan. So ngayong umaga pong ito, ang pag-uusapan po natin, since ang topic po natin for the whole month ay #feeling blessed, yung ating pakiramdam na feeling natin, alam ko po ngayong araw na ito, magiging blessed talaga tayo. Amen? Praise God. So, alam ko po, kapag pinag-uusapan natin ang salitang worry, amen? Aminin po natin na ang buhay ng isang tao ay madalas may mga pagkakataon na maraming pag-aalala. Amen po? Amen. Sa bawat araw na tayo ay gumigising sa umaga, maraming pagkakataon na ang mismong worry o pag-aalala ang inaalmusal natin. Amen po? Pagising mo sa umaga, halimbawa, nag-aalala ka kasi pet sa dipiligro na. Amen? Ang tagal pa ng sahod, ubos na yung sinahod mo nakaraan. Amen. Minsan nag-aalala ka kasi due date na ng kuryente, ng tubig, ng dog food, ng cat food, lahat. Mas mahal pa yung food ng hayop-hayop kumpara sa bigas. Di po ba? O minsan, dahil modern era na, nag-aalala tayo ngayon sa pambayad ng wifi, wow, social, ano ba, wifi, home credit, o kaya naman, nag-aalala ka kasi yung iyong loan, kailangan mo mabayadan kasi baka lumaki ang interest. Di po ba? O kaya naman, para sa mga estudyante, nag-aalala ka kasi may exam, baka wala kang maisagot. So, napakadami po nating pag-aalala. So, ang title po ng pag-uusapan natin ngayon ay pagsamba sa kabila ng pangamba. Amen? Praise God. Ang tanong po, ikaw ba ay sasamba pa din sa Panginoon kahit punong-puno ka ng pangamba? Amen. Praise God. So sabi po ni Maya Angelou, worry is worthless. It can't change the past or control the future. It only makes today hard. Kapag pala tayo ay nag-aalala, ibig sabihin, yung araw mo ngayon nasisira na. Amen po? Tunay. Pagising mo sa umaga, worry-worry ka na agad. Naku, paano ngayon to? Anong gagawin ko? Paano na lang? Nasira na ang araw natin. Ano pong magandang gawin sa umaga? Alam nyo, sa umaga, aminin po natin, pagising natin, may battle agad. Ano po kayang battle? Ikaw ba ay magpe-pray o magse-cellphone ka muna? Anasi ko na, nagkalakatonit. Panay ka TikTok? Pagising mo, TikTok agad. Di po ba, it's already a battle. Ibig sabihin, pagising mo pa lang, anong ginagawa ng J1 people? Tayo ay nananalangin. Taas ang kamay na nananalangin sa umaga. Woo! Praise God. Tunay naman po na dapat simulan natin ang umaga ng pananalangin. Amen. Ayan po. Sabi po sa pananaliksik, yan, ano nga ba ang mga pangunahing pinag-aalala ng mga Pilipino sa panahon ngayon? Yan, pag-usapan po natin. Ano ang pinag-aalala natin sa panahon ngayon? Number 1, pagtaas ng bilihin, ng presyo ng bilihin o inflation. Tama po. Di po ba dati ang 1,000, ang dami nang mabibili. Pero ngayon, ang 1,000, parang ang unti na. Kasi po nagmamahal. Nagmamahal talaga ang bilihin. Pangalawa, gastos sa pangangalaga sa kalusugan. Amen? Biyaya ng Panginoon dito sa JA1, lahat po tayo malusog. Amen? Amen. At lahat po tayo hindi magkakaroon ng maintenance in Jesus' name. Amen. Ang pangatlong pinag-aalala ng mga Pilipino ay seguridad sa pananalapi at kita. Tama naman po, di po ba? Talagang bahagi ng buhay ng isang tao ay nag-aalala ka sa pera na meron ka ngayon. Amen po?
Pero naniniwala po ako na wala mang laman ng iyong wallet ngayon, marami naman sa ATM. Amen? Alam niyo po, sabi ni Rev Gio sa preaching niya, ba't ka mag-aalala? Pwede mo namang sabihin kay Lord, Lord, pa-withdraw naman. Tunay! Habang nagbe-preach po siya, sabi niya, Lord, pa-withdraw naman, baka naman. Bakit? Kasi ang Diyos, nasa kanya lahat ng pilak, ginto, atay, balon-balunan, puso. Lahat ng, tama, di ka po tayo isinilang sa mundo, saan galing ang katawan natin? Di kayo sa Diyos. Kung may problema ka sa puso mo, halimbawa, halimbawa, di ba may pinapanak na may butas ang puso, humingi ka kay Lord ng panibagong puso. Amen. Share ko lang po yung testimony ng asawa ni Rev Gio. Yung asawa po ni Rev Gio ay nagkaroon po siya ng 2 anak. Sinare po niya ito sa isang preaching. Tapos, yung kanya pong matres ay tinanggal na po. Kasi nga po, magkakaroon siya ng cyst or namamaga. So, kailangan nang alisin. Ang sabi nila, okay na kasi may 2 na naman silang anak eh. Kung makipapakinig niyo po yung kwento. Tapos, nagulat sila isang araw, di po ba pinaalis na sa doktor yung matres? Nagulat sila, nabuntis. Yung asawa ni Rev Gio, nabuntis. Paano nangyari yun? Matres, kasi 2, so 3. Kailangan 3 anak. Joke lang, matres. Nabuntis, nang wala na yung matres. Tawa-tawa eh. Paano kaya nangyari yon? Alam niyo po, sabi nung asawa ni Rev Gio, ang panalangin ko kasi, bigyan ako ng Panginoon ng matres. Maniwala kayo sa hindi, pinapakita niya yung kanyang yung scan, yung CT scan. Sabi ko, praise God! Wala dito, hindi dito meron na. Kasi sabi nga sa Bible, nasa Diyos ang lahat. Anong kailangan mo? Kailangan mo ng matres. Humingi ka kay Lord. Anong kailangan mo? Kailangan mo ng pilak, ginto. Lord, pa-withdraw po. Di po ba? Kasi nasa Diyos po ang lahat. Amen? So, kailangan natin panampalatayanan. Ang bagay po na yun. 5 po, kahirapan at unemployment. Ano pong mapapansin natin? Ang mundo po, napakadaming pag-aalala. Amen? Ultimong flood control projects, wino-worry mo na. Sa kagustuhan mong mag-deliverance, mag-pray, lahat ng ghost project, labas. So, di mo ba? Gifted po tayo ng deliverance. O, ghost, lahat ng ghost project, labas. Sabihin, may mga pagkakataon na ang dami-dami nating pag-aalala na nakakalimutan natin ang katotohanan that God is always in control. Amen? Naniniwala po ako na dahil ang tema natin sa buwan ng Agosto ay feeling blessed, agos na parang ilog na hindi nauubos ang pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Amen? Ang buwan ng August, sabihin natin, ang buwan ng August ay pag-agos ng blessing galing kay Lord. Amen. Praise God. So, punta po tayo sa ating verse, Psalm 21, verse 1. 23 po pala. Sabi po doon, the Lord is my shepherd. I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right path for His name's sake. Napakaganda po ng salita ng Panginoon. Sabi po dyan, kapag sinabi po nating shepherd, hindi po yan yung uri ng aso. Yan po ay na German shepherd. Yan po ay pastol. Amen? Nagpapastol. Ibig sabihin, lahat po tayo ay mga tupa ng Panginoon. Amen po ba? Sino naniniwala na siya ay tupa ng Diyos? At ang kanyang pastol ay sino po? Ang Panginoong Jesus. Ibig sabihin, dahil ang Panginoong Jesus daw ang ating pastol, ano pong sabi doon? I lack nothing. Hindi ka magkukulang ng kahit na anong bagay. Pangalawa doon, sabi niya, He makes me lay down in green pastures. Amen? He leads me beside quiet waters. So ngayon po, since ang pinag-uusapan natin ay worriness o pag-aalala, sabi ko po dito, in times of worriness, God is reminding us, number 1, that we will not lack anything. Hindi tayo magkukulang ng kahit na anong bagay. Amen po? Amen. Sabi po sa verse 1, the Lord is my shepherd. I lack nothing. Sino po nakakaalala sa kwento ng babaeng balo at ni Elijah? Amen? That time, pinadala ng Diyos si Elijah sa lugar ng, ano nga po yun? Zarephath. Okay po? Sa lugar ng Zarephath, nandoon po ang isang babaeng balo.
Sabihin, wala na pong asawa. That time po, panahon po yun ng taggutom, tag-uhaw. Sabihin, famine, that time. Kaya pinadala ng Diyos si Elijah para ma-meet yung babae pong iyon. At that time, nung nakita siya ni Elijah, ang sabi, nakita ni Elijah yung babaeng yon na nangangahoy. Ang sabi niya kay Elijah, magluluto siya ng pagkain dahil huling kain na daw nila ng kanyang anak yun bago sila mamatay. Amen? Ano mapapansin po natin? Hopeless na po yung babaeng balo that time. Kasi nga po, taggutom. Last na kain na daw nila. Kaya sabi niya, kaya siya magluluto ng masarap kasi last na kain na nila bago sila mamatay. Ano pong sabi ni Elijah doon? Ano ang meron ka? Amen? Ano pong sagot ng babae? Kakaunting oil, langis. And then sabi ni Elijah that time, kumuha ka ng mga pwede mong lagyan na tapayan. Manghiram ka kahit saan. Ano pong ginawa that time? Nanghiram siya sa mga kapitbahay niya, kuha siya ng timba, kung may timba na dati, tapayan, kumuha siya ng mga taro, hanggang sa ang ginawa ni Elijah sa kapangyarihan ng Panginoon, habang binubuhos po yung oil, hindi siya nauubos. Sabi natin, hindi nauubos. Sabi natin, tuloy-tuloy. Alam niyo po, habang binubuhos ni Elijah yon, sabi ni Elijah, meron ka pa bang lagayan? Ito pa po. O, yan na po. Meron ka pa ba? Ito pa po. O, manghiram ka pa. Takbo-takbo yung anak ng babaeng balo sa kabila para manghiram. Hanggang sa napuno na lahat, buong bahay nila, marami na, puno na lahat ng tapayan. Sinabi ni Elijah, ano, meron ka pa bang paglalagyan? Sabi ng babae, wala na po. At doon tumigil ang pag-agos ng oil. Amen? Praise God. Palakpakan po natin ang Diyos. Kaya ano pong dapat iniipon natin? Pagpapala po ba? Hindi po. Lagayan ng pagpapala. Amen? Yang puso mo ba ay ino-open mo ng ganito lang kaliit para sa iba o ino-open mo ng malaking malaki para may mapaglagyan ng Diyos? Amen? Dahil alam niyo po ang Panginoon, pag siya ay nagpala sa iyo, tuloy-tuloy siya. Ang tanungin lang ay ikaw. Gaano kalaki ang ibibigay mo sa Panginoon na bahagi ng puso mo? Ito lang bang part na ito o ibibigay mo lahat kay Lord? Fill me. Amen? Palakpakan natin. Alam ko talaga, I can feel God is about to fill us up today. Amen. Sabi po doon, hanggang sa ang nangyari po, yumaman sila bigla instantly yung babaeng balo kasi meron na silang oil, ibinenta pa po nila sa iba, nagkaroon po sila ng pagpapala. Amen? Kaya sabi po dito, kapag ang Diyos ang pastol mo, you will never lack anything. Amen? Hindi ka magkukulang. Hindi man, may mga pagkakataon man na hindi mo gusto yung bagay na mayroon ka, ang mahalaga, hindi pinagkukulang ng Diyos ang pangangailangan mo. Halimbawa po, hindi man iPhone ang cellphone mo, ang mahalaga, may nagagamit ka na maayos. Amen? Hindi ka man sa sikat na restaurant kumakain, ang mahalaga, may nakakain ka pa din sa hapag. Amen? Kapag kasama mo ang Diyos, hindi ka magkukulang. Hindi man lahat ng gusto mo ay meron ka, pero lahat ng kailangan mo ay ipagkakaloob niya. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Ulitin ko po. Hindi man lahat ng gusto mo ay mayroon ka, pero lahat ng kailangan mo ay ipagkakaloob ng Diyos. Amen? Kaya sabi ng Panginoong Diyos doon, we will not lack anything. Hindi ka magkukulang ng kahit na anong bagay dahil ang Diyos ay ang iyong pastol. Kaya nga po may kanta, ikaw ang aking pastol, hindi nagkukulang, sapat na. At di ba po, may kantang ganon. Ibig sabihin, truly the Lord, kapag pinapupurihan mo ang Diyos, you will never lack in anything. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka magkukulang. Amen? Praise God. Pangalawa po, in times of worriness, God is reminding us that He is in control. Amen? Sabihin po natin, He is in control. Siya ang may control ng lahat ng bagay. Sabi po sa Isaiah 41 verse 10. Sabay-sabay po tayo. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Basahin po natin. I will strengthen you and help you.
I will uphold you with my righteous right hand. Grabe. Dahil ang Diyos ay kontrolado ang nangyayari sa buhay mo, hindi mo na kailangang matakot. Amen? Tingin ka sa katabi mo. Di ba sabi mo, huwag ka nang matakot. Ang parang natakot naman kayo sa katabi niyo, parang natakot kayo sa katabi. Sabihin, huwag matakot, hindi matakot sa katabi. Ano pong sabi doon? Huwag daw matakot kasi daw, nasa sa atin ang Diyos. Amen? Ano bang sabi doon? Huwag kang madismaya dahil ako ang Diyos, papalakasin kita. Amen? And I will uphold you with my righteous right hand. Ititindig ka ng Panginoon gamit ang kamay po niya. Alam niyo po ba kung gaano kalaki ang Diyos? Sabi sa Bible, gaano kalaki ang angels po natin? 18 feet. Naniniwala po ba kayo? Tingin po kayo sa taas. Di ba hindi niyo po makita? Kasi spiritual po. Pero gaano kalaki ang Diyos? Nadyan naman po sabi sa Bible, isa-search ko yun. Papakita ko dyan minsan. Hindi ko lang naisama eh. Ganon kalaki ang Diyos. Ibig sabihin, ba't ka pa matatakot? Kaya nga sabi doon with you with my righteous right hand, hindi na sinabing both hand kasi malaki na nga ang Diyos. E di pag gano'n niya sa'yo, liligligin ka na lang niya. Kayang-kaya ng Diyos. Di ba may kanta ulit, kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay Di ba? Kayang-kaya ng Diyos. That's why sinasabi ng Panginoon in number 2, that truly, in times of worriness, He is in control. Kontrolado ng Diyos. Tandaan niyo po yung sinare ko, yung kwento ni Joseph the Dreamer. Amen po? Sino po nakakaalala pa? Di po ba ang daming pangit na nangyari sa kanya? Tinapon sa balon, pinagtangka ang patayin. Pero ano pong nangyari? Nakulong. Pero ano pong nangyari? Dahil may nakalaan ng Diyos sa kanya at God is in control. Ano pong nangyari? Pinagpala siya. Amen? At ang kanyang sambahayan. Alam niyo po, yun po ang maganda Kapag sumusunod ka sa Panginoon, mapapansin po natin, di po ba, pansin natin, mayroong family, halimbawa, na-share ko na po ito sa Baletel, J1 Baletel, minsan. Di ba po ba meron sa family, si Lolo may diabetes, si Lola may diabetes din. Ang mga anak nila may diabetes din. Ang kanilang apo may diabetes. Ang apo sa talampakan, sa tuhod, sa dulo ng kuko, sa kasingit-singitan kung saan mga apo, may diabetic din. Ano pong tawag doon? Yun po ay generational curse. Biblical din po yun. Kaya sinasabi, ayun po yung sakit na namamana. Pero paano daw po mapuputol ang generational curse? Kapag may isa sa pamilya ang nanampalataya sa Diyos. Papalapakan po natin ng Diyos. Di ibig sabihin, dahil nandito ka ngayon, putol na ang generational curse. Amen. Ano pong sabi sa salita ng Panginoon? Kapag naputol ang generational curse, ang mangyayari po, magkakaroon ka ng generational blessing. Papalitan ng Diyos. Amen? Di ba? Palakpakan natin ng Diyos. Ibig sabihin, huwag ka lang magyayabang huwag kang magyayabang, pero sa'yo talaga nagsimula yun. Ikaw ang sinimula ng Diyos, sa'yo sisimula ng Diyos ang generational blessing, kaya magtataka ka, bakit ang pamilyang ito, kayaman-yaman? Kayaman ng pamilyang ito, hindi mo alam, may isa sa family nila ang nakakilala kay Lord. Amen? Paano pa pag buong pamilya? Amen? Di po ba? So, ibig sabihin, God is in control. Pangalawa, si Daniel sa Lions Den. Sino po nakakilala kay Daniel? Amen? Inihagis na po siya doon sa naglalagablab na apoy. Hindi man lang nasugatan. Amen? Pag binasa niyo po ang Book of Daniel, yung maghahagis na sundalo kay Daniel, malapit pa lang siya doon sa kawan, siya na ang naabo. Abo siya. Halimbawa, pardon ko nga Glady, okay lang ga. Halimbawa, ang hirap kasi mong i-explain Halimbawa, ako yung soldier, siya po si Daniela, babae. Si Daniela, bokbo ito ihahagis ko na siya sa kawan, hawak ko siya. Hindi ko pa siya nahahagis, malayo pa lang ako ang nasunog. Sunog. Ako po yung sundalo Bakit po nasunog? Kasi sobrang init. Tapos yung inihagis po si Daniela, hindi po siya nasugatan o kahit na ano. Ibig sabihin, when God is in control, nothing can harm you. Sabi po natin, nothing can harm me. Amen. Ano pong sabi ng mga sundalo nung nakita nila yung tatlo? Sabi nila, bakit naging 4? Kasi po ang kasama nila ang Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sabihin, sa panahon na ikaw ay nasusunog ka ng mga problema mo, pagsubok mo,
God is with you. Because He is in control. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Last po, doon sa Red Sea, sa time po ni Moises, di ba po sila ay takbon-takbo sa kayang kabayo. Gayon sila, may kabayo. Tapos, nung nandun na sila malapit sa dagat, malapit na rin yung mga sundalong sumusugod sa kanila. Ano pong sabi ng mga sundalo? Dito na ba tayo mamamatay? Kala ko ba ililigtas tayo ng Diyos? Di ba kasi nga po may harang na dagat, Red Sea. Ano pong ginawa? Anong ginawa ni Moises? Pagtabig ni Moises, nahati yung dagat, nakatawid sila. Di ba? May mga pagkakataon lang na magdududa ka. Huwag ka na kasi mabi mo sa katabi mo, huwag ka na magduda. Duda ka pa ng duda, ihahatiin na ng Diyos, dadaan ka na laang. Amen? Always remember that God is in control. Pangatlo po, in times of worriness, God is reminding us that we are deeply valued. Wow. Pinapahalagahan niya po tayo. Amen? Alam niyo po, isa sa the best feeling na mararamdaman ng isang tao, bukod sa mahalin, ay ang maramdaman na tayo ay mahalaga, iniingatan, at itinuturing na may importansya. Amen? Aside from experiencing the feeling of being loved, one of the most happy experience that we may experience is the fact that we are being valued. Pinapahalagahan. Amen? Ito po para po sa mga kalalakihan. Sabi po sa Bible, kinumpara ang mga babae sa isang diamante. Amen? Emerald yata yun na kailangan mo daw ingatan. Amen? Sabihin, pag pala ikaw may asawa, may girlfriend ka, mayaman ka because you have that kind of emerald. Di ba? Ginto pala, di ba? Kaya iniingatan. Hindi sabi, para daw tumaas ang value, susunugin. Huwag naman. Di ka ba ang ginto, para siya ay tumaas ang value, kailangan mong tunawin. So, huwag mo naman gawin sa asawa mo. Sabi, ginto daw anong gagawin ko? Huwag naman po. Ibig sabihin, pahalagahan natin at ingatan. Amen? Sa mga naghahanap ng ginto dyan, mag-pray muna. Amen? Sabi po doon, next slide, hindi man natin maramdaman sa mga tao na mahalaga tayo sa Diyos. Amen? Tingnan po natin ang Matthew 6:26. Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Tingnan daw po natin ang mga ibon. Sila po ay hindi nagtatrabaho, hindi sila nagtuturo, hindi sila pulis. Di po ba? Pero ano pong sabi ng salita ng Diyos? Pinapakain pa din po sila. Paano na lang po tayo? Lalo na po tayo, na mga anak ng Diyos. Tayo po ay very valuable. Sabi din po dyan sa verse 27, di ko na po nailagay. Alam niyo po yung lily. Yung lily, di ba po, ang ganda ng flower na lily? Sabi po doon sa Bible, if He dresses the lily, how much more will He love you? Will He clothe you? Di ba? Di po ba? Kung ang lily nga, pinaganda ng Panginoon, ikaw pa kaya? Amen? Di po ba? Sabihin, naniniwala po ako na lahat po tayo ay mahalaga. We are deeply valued. Pang-apat po, in times of worriness, God is reminding us that we can cast our cares on Him. Maaari nating ipagkatiwala sa Kanya lahat ng ating pag-aalala. Sabi po sa 1 Peter 5:7, cast your anxiety on Him because He cares for you. Amen. Ang ganda-ganda po ng word na yan. Alam niyo po ba yung pakiramdam na may pakialam sa iyo ang isang tao? Halimbawa, ikaw ay magkakapatid kayo, family kayo. Nagkakainan kayo ng Jollibee. Tulog ka, biglang nakikinig ka sabi nung isa mong kapatid, baka magising ang kapatid natin, kainin nyo na. Yung balat na, huwag nyo tatapon, baka makita. Sabi mo, pero may isa kang kapatid sabi, hindi. Itong isang chicken leg, itatago ko to para ito sa kapatid kong tulog. Ano pakiramdam? Di ba ang sarap sa pakiramdam na may nakakaalala sa'yo? Huwag mo na maisumpa yung pati hindi ka naalala. Sabi, huwag mong ilalagay yung balat ng Jollibee sa baka makita, patay tayo bukas. Hindi naman. Sabihin, ang sarap sa pakiramdam na may nakakaalala. Amen po? Halimbawa, ikaw ay nag-birthday ka pero wala masyado nakakaalala. Dahil hindi nakalagay sa Facebook, hindi nag-notif.
pero may bumati sa'yo, happy birthday. Di ba? Ang sarap sa pakiramdam. But God is telling you today, ano bang pinag-aalala mo? Cause your anxiety on Him because He cares for you. May pakialam ang Diyos. Amen? Kaya sinasabi ng Panginoon ngayong oras na ito that we can cast our cares on Him. Next slide po. Sabi po doon, if you feel the pressure, pray sure. Di ba? Di ba kapag nape-pressure ka, manalangin ka at may kasiguraduhan na masasagot ka ng Diyos. Amen? Yun lang ang susi dun eh. Sa panahon that you felt like everyone left you behind, always remember that God is with you and He will never leave you nor forsake you. Ang daming pangako ng Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng aruga, ng kalinga o ng pagmamahal, magbasa ka ng Biblia. Ang Holy Spirit ang kakausap sa iyo. Amen? Praise God. Pero dapat hihingi ka din naman ng wisdom kay Lord. Baka pagbasa mo ng Bible, sabi mo, Lord, bigyan niyo po ako ng salita na aking gagawin at panghahawakan ko. Pagbasa mo, itinapon sa apoy si Daniel. Oh, grabe Lord, itatapon din ako sa apoy. Hindi naman po. Hihingi ka ng wisdom kay Lord. Maganda magbasa ng Bible, pero mas okay kung ikaw ay hihingi ng wisdom kay Lord. Amen? Halimbawa, nabasa mo, Lord, ako'y naiinis ako sa aking anak. Pero mahal na mahal ko to, Lord. Alam mo na mahal to. Nabasa mo sa Bible, at inialay ni Abraham ang kanyang anak sa bundok. Hawak ang kutsilyo. Naku, Lord naman. Di ba? Kailangan hingi tayo ng wisdom kay Lord. Amen? Pag nagbabasa tayo ng Bible. Ibig sabihin, kapag nape-pressure, pray sure. Maraming pagkakataon na bombarded tayo ng mga worries, ang pressure na nakakalimutan natin na ang Diyos natin ay buhay at ang Diyos natin ay mas malaki kumpara sa isipin natin. Amen? Amen. Lastly po, recap po tayo. In times of weariness, God is reminding us, number 1, that we will not lack anything. Number 2, that He is in control. Number 3, that we are deeply valued. Number 4, that we can cast our cares on Him. Panghuli po, that worship replaces fear with faith. Amen? Alam niyo po, sabi po sa Psalm 56, verse 3 to 4, when I am afraid, I put my trust in you. In God whose word I praise, in God I trust, and I am not afraid. Pag pala po tayo ay nakakaramdam ng takot, magtiwala tayo kay. Alam niyo po ba, sabi po ito sa Bible, sadyang ang tao, normal sa tao na matatakot po tayo or makakaramdam tayo ng pagkabalisa. Kahit nga po si Jesus, di po ba nung siya ay nananalangin sa Getsemani, di po ba si Jesus po ay, sabi po niya, Lord, take this cup away from me. Siya pa nga po sa sobra po niyang pagkabalisa din that time, nag-ano po siya, nagpawis ng dugo. Tapos, siya po ay natumba. Natumba po si Jesus habang nananalangin. Tapos yung mukha po niya nasahid sa sahig. Sabi po niya, Lord, please take this cup away from me. But if it is your will, let your will be done. Sinunod pa rin ng Panginoon. Ibig sabihin po, normal sa ating mga tao na tayo'y nag-aalala. Amen? So, ano man pinag-aalala natin, sa oras pong ito, alam ko, God, sabi po doon, worship Him replaces fear with faith. I-worship mo lang ang Diyos. Alam niyo po ba, kapag tayo ay a-attend ng Sunday service, huwag po tayong malilate sa praise and worship. Dahil ang praise and worship po, yun ay bagay na ibinibigay mo sa Diyos. Amen? Ito po kasing word of God, ito ay para sa iyo na. Ikaw na ito, para sa iyo to, para lumakas ka. Pero yung worship po, yun ang para sa Diyos. Amen? Dahil dun mo pinapapurihan ng Diyos. Kaya sa praise and worship, dapat hindi ka nalilate. Dapat excited ka. And praise God, dito po sa atin, wala pong hindi excited sa praise and worship. Amen? Amen. Tinatawagan ko po ang worship team. Next slide. Sabi po doon, turn our worries to worship. Turn our troubles to triumph. From victim to victor. Amen? Balik po natin. Turn our worries to worship. Kapag nag-aalala ka, panahon na nag-aalala ka, worship mo ang Panginoon. Di ba? Mapapansin natin,
maraming mga worries natin ang mayroong counterpart sa Bible. 'Di ba? Halimbawa, nagwo-worry ka, just trust in the Lord. May mga kanta, may mga words sa Bible na tatama sa'yo basta't nananampalataya ka na hinihingi mo yun sa Panginoon. Next po, sabi po doon, turn our troubles to triumph. Sabihin, kayang gawin ng Diyos na tagumpay, triumph ang trouble na mayroon ka ngayon. Amen? Sino po naniniwala doon? Kung anumang trouble ang kinaharap mo ngayon, kapatid, maniwala ka, you will experience triumph. Magtatagumpay ka. Amen? Last po, sabi po doon, if you're a victim now, then time will come that you will be a victor. Amen? Hindi laging talo. Hindi laging wala. Amen? Maniwala ka, kapatid. Dahil ikaw ay anak ng Diyos, imposibleng ikaw ang mawalan. Kung mayroong pagpapalain si Lord ngayon, ikaw ang uunahin. Sabihin mo, ako po, Lord. Kung meron man ang Diyos na ibababa sa kalagitnaang ito ngayon, ikaw ang unang dadaluyan. Claim it in Jesus' name. Kung meron kang panalangin ngayon na nahihirapan ka or may battle ka na nahihirapan ka, kapatid, maniwala ka, ikaw ang unang kakausapin ng Diyos ngayon. Hallelujah. At kung ikaw ay nag-aalala sa future ng pamilya mo, sa future ng anak mo, kapatid, tatagpuin ka ng Panginoon ngayon. Let us turn off the lights. Let us turn off the light. Alam niyo po, sabi ko sa inyo kanina umaga, when I wake up in the morning, I know God is about to do something. Alam ko, sabi ko, Lord, alam ko may gagawin ka na agad. Pagising ko sa umaga, sabi ko, Lord, I will pray. Naiyak ako, sabi ko, Lord God, I know you will do something great today. Hindi ko alam kung para sa akin, pero sigurado ako, may isang tao ngayon ang kinakausap ni Lord. Sinasabi sa iyo ni Lord ngayon, huwag ka nang mag-aalala. Woo! Tayo po tayong lahat. God is telling us today, sabi ng Panginoon, huwag ka nang mag-aalala, anak, because today I will do something great for you. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Holy Spirit. Hallelujah. Yes, God. Yes, God. Yes, God. Yes, Lord. Oh, yes, Jesus. Come on, sabihin mo ang hallelujah sa Panginoon. Papurihan mo ang Diyos. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Father. Come on, sabihin mo sa Panginoon, papurihan mo ang Diyos. Sabi doon, turn your worries to worship. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord God. I will give you 1 minute. Close your eyes. I will give you 1 minute. Sa loob ng 1 minuto, sabihin mo kay Lord ang totoo mong nararamdaman. That is a challenge. Close your eyes. Close your eyes. Maniwala ka, may gagawin si Lord. Close your eyes. Sabihin mo kay Lord ang totoo mong nararamdaman in a span of 1 minute. Sabi mo, Lord, hindi po ako okay ngayon. Lord God, hindi po okay ang nararamdaman ko. May dala-dala po akong sakit ngayon. Hindi ko man masabi sa iba. May problema po ako. May pagsubok ako ngayon. Come on, say it to God. Lord, wala po akong trabaho. Panginoon, pinagkakatiwala ko po sa iyo. Come on, say it to God. And believe that God will answer you today. Woo! Blessed assurance, Jesus is mine. Jesus is mine. He's been my fourth man in
So I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission. Perfect submission. Come on, sing. All is at rest. I know the author of tomorrow has ordered my step. So this is my story. So this is my story. And this is my song. This is my song. I'm praising my King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God. I trust in God, my Savior, the one who will never, yes Lord, fail. You will never fail. Minsan pa, I trust in God. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Minsan pa, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I saw the Lord. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. He will never fail. Yes, Lord. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Mga kapatid, I challenge you today. Pwede ba tayong lumuhod lahat? Okay lang ba? Luhod tayo lahat. Luhod tayo kay Lord. Luhod tayo kay Lord. Come on. Yes, Jesus. Come on, luhod tayo lahat. Yes, Lord. Huwag kang mahiya, luhod ka kay Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Lahat ng pag-aalala mo ngayon, sabihin mo sa Panginoon, Lord, come on! Lord Jesus! Tawag ka kay Lord, come on! I know namimiss mo yung presence ng Panginoon. Habang nakaluhod ka ngayon, sabihin mo sa Panginoon, Lord, gusto ko ang bagay na ito.
Itong pag-aalala na meron ako, Panginoon, pinagkakatiwala ko sa iyo. Come on, say it to God. Woo! Yes, Jesus! Yes, Jesus! Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Jesus! Shakaradadadadadada, shikaradadadadadada. Oradada, shakaradabarasinara. The Holy Spirit is in this place right now. Oh, yeah. Oh, come on, minister, minister. Oh, pastors, come on, minister. Shakarada, shandarada, shandarada, shandara. Come on, pastors. Lumapit kayo, assistant pastors. Youth pastor, come on, minister. Oh, radada. Yes, Jesus. That's why. Oh, yes, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Let's pray. Panginoon, sa oras pong ito, Panginoon, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa kabutihan mo sa buhay namin, Lord. Nagpapasalamat kami dahil ang dami man namin pag-aalala sa buhay. Pero lagi kang nandyan sa amin. Salamat, Panginoon. Come on, pastors, minister. Ang dami man naming pag-aalala sa buhay namin. Pero lagi kang nandyan. Come on. Lagi kang nandyan, Panginoon, sa buhay namin. Panginoon, sa oras mong ito, Holy Spirit, alam ko pong nasa kalagitnaan ka namin. Nakatiklop tuhod po kaming humihiling sa iyo, Panginoon, sa iyong pagsama sa buhay namin. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. I declare the fire of God flow in Jesus' name. Now. More. Yes, Jesus. I declare the fire of God. And I declare the fire of God na binababaan ang puso ng bawat isa sa oras na ito. I declare the fire of God right now. Yarada shakarada shakarada. Binabagsakan mo, Panginoon, ang iyong apoy ang lugar na ito. Yes, Lord. Woo! Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. And right now, sinasabi sa atin ng Panginoong Diyos, anak, I am in control. Anak, simula sa oras na ito, hindi ka na mawawalan. God is telling us, anak, I am in control right now. I will turn your worry to worship. Hindi ka na aapihin. At sinasabi sa atin ng Panginoong Diyos ngayon, iyang karamdaman na mayroon ka ay pinagagaling ng Diyos right now. Iyang karamdaman na meron ka, pinapagaling ni Lord yan. Yes, Lord. Iyang worry mo sa puso mo, pinapalta ng Diyos ng pag-ibig yan. Yang bagay na kulang sa puso mo, kung mayroong taong nakasakit sa iyo, sinasabi ng Diyos, magpatawad ka, anak. Right now. Yes, Lord. Yes, Lord. Kung kulang ka sa financial na pera, sinasabi sa iyo ng Panginoon, may ipapadala ako sa iyo. Kung pakiramdam mo, may emptiness sa puso mo, God is filling your heart with His holy presence right now. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Huwag mong isipin ng oras. Huwag mong isipin ng oras. God is in this place. Yes, God.
Come on, panampalatayanan mo. Mayroon dito nag-aalala sa sakit na mayroon siya. Sinasabi sa iyo ni Lord ngayon, huwag mo nang pag-alalahanan ang sakit na yan dahil napagtagumpayan ko na yan sa krus ng Kalbaryo. God is telling you right now na wala ka ng sakit in Jesus' name. In Jesus' name. Kung nag-aalala ka sa future mo, sinasabi ng Diyos ngayong oras na ito, cast all your anxieties in me. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, in Jesus' name. 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 Yes. 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 At lahat ng pag-aalala na yan, inuutusan ko, alis. Alis sa puso na yan. Alis sa puso na yan. Alis sa puso na yan. Lahat ng pag-aalala na yan. Alis. Alis. Alis in Jesus' name. And I declare sa puso at sa isip ng bawat isa, I declare the fire of God. Tinapos na ng Diyos sa krus. In Jesus' name. In Jesus' name. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Let us sing. For the last time, awitin natin, I trust in God. I trust in God, my Savior, the one. Habang tumatayo ka ngayon, rise up, tayo ka, tayo ka. Habang tumatayo ka, sabihin mo kay Lord, Lord, magtitiwala po ako sa iyo. Magtitiwala na po ako sa iyo, hindi sa aking sariling galing, pero magtitiwala ako sa iyo dahil mabuti ka. The one. Marami pong salamat sa presensya mo ngayon, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, may ginawa ka sa buhay namin. Salamat, Panginoon, dahil pagising pa lang namin sa umaga, alam ko po, nangungusap ka na. Alam ko, ikaw ang nagplano na imimit mo kami sa oras na ito, Panginoon. Marami pong salamat. Naniniwala kami na kami ay magaling na ang kasagutan sa panalangin ay tinugon mo na. At we pray and we declare na hindi na kami mag-aalala, Panginoon. Marami pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin sa